talagang dumadami na yung parang gustong lumamon sa akin, parang gusto kong kainin, para bang gustong tapakan ng pagkatao ko. Hi guys, Mami Park is here. So in today's video, ay may share lang si Mami Park sa inyo, no? Kasi talagang dumadami na yung parang gustong lumamon sa akin, parang gusto kong kainin, para bang gustong tapakan ng pagkatao ko. Talagang minsan parang, charot. Hi guys, so in today's video, share ko lang sa inyo, no? Mag-ano lang tayo, mag-hanash lang tayo ng konti dito, no? Hindi natin sasabayan ng taas ng kuryente dahil nakaka-imbyar na talaga. Pero syempre, mas nakaka-imbyar na yung nakakakita tayo ng mga pagmumukha ng mga customer na tila ba gusto tayong kainin at tila ba gustong sabihin sa atin na napakasinungaling natin. Ganun. Okay. So nagsimula ang tag-init ay last week ng March. So talagang ang yelo ang isa sa napakabili sa tindahan. So ang boring ng tindahan mo kapag wala kang yelo, 'di ba? So kaya kailangan may yelo. Kailangan lagi kang may yelo. At hanggat maaari, lahat ng pumupunta sa iyo ay mapagbilan mo ng yelo. So wala sigurong tindero-tindera na hindi gugustuhin ang mapagbigyan ng lahat. No? So bilang si Mami Park sa matagal-tagal na rin sa larangan ng pagtitindahan, syempre hanggat maaari, lahat ng mga customer na pupunta dito, eh gusto natin mapagbigyan. Pero may tinatawag kasi tayong priorities. Okay. Dito po, ang yelo may nagdi-deliver. Ice tube. So mas madali kasi ang ice tube i-repack, mas mabilis ibenta, mas madaling i-stock compare doon sa gagawa ka yung traditional. Kasi dito, mas nag-aakyat ng malaking kuryente ito, papagod ka pa, kare-repack, basang-basa ka. Hindi katulad kasi sa ice tube, pag dineliver sa'yo, i-repack mo, no? Dito po kinikilo ang yelo. And then, i-stock mo sa freezer. So meron po ako ditong malaking chest freezer. At sa totoo lang talaga, kung lahat ng customer na pupunta dito, maparegular at hindi, kung pagbibigyan ko lahat, mauubos talaga. Lalo na nitong nag-start ang summer. Kaya lang, hindi kasi sumasang-ayon yung ibang bagay-bagay, yung ibang dahilan, no, para continuous nating mapagbigyan ng lahat. So kaya naman gusto nating maunawaan ng ating mga customer or mga bagong saltaman yan sa tindahan mo na meron tayong mga priorities. Unang dahilan, hindi po perfect ang ating supplier na araw-araw makakapag-deliver, lalong-lalo na kapag kalinggo. So, yon ang isa sa worst case scenario every week na dinadanas ko. Kasi hindi talaga mabibigyan ng assurance na madideliveran ka ng Sunday. Dahil, syempre, yung mga nagdi-deliver, nagpa-family day din yan, nagde-day off din. At sila din ay minsan hindi nakakakuha ng supply ng yelo para may ma-deliver sila dito sa atin. So kaya isa yun sa dahilan kung bakit kailangan na ma-maximize natin, ma-allocate natin ng maayos yung ating mga yelong meron pa tayo para yung mga customer na bibili ng alak, bibili ng maraming items, bibili ng maraming soft drinks, ay sila ang ating unang mapagbigyan. So, iyan ang isa sa malaking dahilan kung bakit hindi natin ma-provide at mapagbigyan ang lahat. Kaya meron tayong tinatawag na priority. Pangalawa, meron na po akong malaking chest freezer na nakalaan lang para sa yelo. Pero hindi talaga siya sasapat kung lahat talaga ay pagbibigyan natin. Hindi rin naman afford ng tindahan, ng negosyo, na bibili pa tayo ng another appliance at mag-aakyat ng malaking kuryente para lang makapagbigay tayo sa lahat. Siyempre, meron ding season sa buong taon na ang yelo ay hindi basta-basta mabili. So, masasayang lang yung ating pagbili ng another appliance para lang sa yelo. So, kaya kung ano yung nahandyaan natin na resources, yon ang ating pagkakasyahin, gagamitin. At syempre, kinoconsider din natin ang kuryente at ang space. Pangatlo, dati po, walang problemang mag-repack kasi meron tayong tindera. So, merong gagawa ng bagay na yan para continuous ang pagbebenta. Dahil nga po sa isa sa cost cutting na ginagawa natin at syempre, bilang store owner, tayo lang ang nagre-repack. So, halinhinan kami ni Kauri ng aking panganay sa pagre-repack ng yelo. Halos araw-araw, nagre-repack kami ng 2 hanggang 3 sako. Minsan, di pa talaga sumasapat. So, kahit nag-repack tayo ng maraming yelo sa kakayanan ng ating lalagyan, hindi din natin maa-assure na kung the next day ay may delivery. So, lalo na kung tatapat yan ng Sabado, then linggo, walang mag-deliver, hindi makapag-deliver, hindi natin maa-assure na makapag-deliver. So, kaya naman, we have to make sure na meron tayong matitirang yelo para sa araw ng linggo hanggang linggo ng gabi. Alam niyo po ba, may mga pagkakataon na may mga regular customer ako. Meron akong alak, pero naubusan ako ng yelo. Nang dahil sa kabebenta ko maghapon sa kani-kanino. Kahit di ko regular customer, pinagbilan ng mga anak ko.
So kaya dumating dun sa time na gabi, maaga-aga pa, naubusan na ako ng yelo, pero ang dami kong alak. Hindi mabenta yung alak dahil wala na akong yelo. That is why doon nag-start na talagang yung priority namin ay yung bibili ng alak dito. Lagi kong customer dito at bumibili ng malalaking soft drinks. Kasi nga, masyado ako naging generous maghapon. And then, pagdating ng gabi, hindi ko na-realize na may mga alak pa pala ako na matataas ang puhunan at bili ng bili ang tao, pero hindi sila makabili dahil unang-unang tatanungin, may yelo po ba kayo? Saka sila magsasabing, bibili ng alak. So, kaya mula noon, priority na lang ang yung bibili ng alak, regular customer, at bibili ng maraming soft drinks. Meron namang senaryo na talagang hindi nag-deliver ang supplier. So, ang dami-dami ko pang alak, naubos ang yelo, kahit sabihin pa na binigay ko sa mga priority customers. So, talagang dumating dun sa punto na ako na yung nag-giveaway sa customer. Nasasabihin ko, sige, bumili na kayo sa kabila. Doon na rin kayo bumili ng alak. Kasi baka hindi kayo pagbigyan ng yelo kung hindi kayo doon bumili ng alak. Dahil may nangyayaring senaryo na ganon. At customer ang nagsasabi. Kahit benta na, binigibap ko pa. Dahil naubusan ako ng yelo, may alak ako. So para makainom ang regular customer ko at hindi naman problema, hinahayaan kong bumili na sila ng lahat ng bibili nila sa ibang tindahan. May senaryo din na meron akong yelo, naubusan naman ako ng alak. Alak naman ang naubos sa akin, pero ang dami ko pang yelo. So yung mga customer, lalo na yung mga regular customer ko, ang sasabihin ko, sige, ganito na lang, bili na kayo sa iba. At kung wala silang yelo na maibibigay, bumalik kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng yelo. So, minsan sasabihin pa ng regular customer ko, ay mami, hindi ka ba magtatampo? Gusto namin sa'yong bumili ng alak kasi mura ang alak. Tapos yelo na lang sa iba. Ito ang sinasabi ko sa kanila. Alam nyo, bilang kasari, bilang ako din, tindera, masakit din sa loob ko syempre na makikita kong bibilhan nyo lang ako dahil sa yelo. Tapos alak sa iba kayo bibili. Pero dahil regular customer ko sila at mas concern ako na sila ay mas mag-enjoy. Dahil regular customer ko naman sila at alam ko naman akong priority nilang bilhan. Yun nga lang, ako yung nagkulang. Kaya sinasabi ko, doon na rin kayo bumili ng alak. So yun yung tinatawag na give and take relationship bilang customer at bilang tindera. So hindi naman yung porket hindi kayo bumili sa akin ng alak, hindi na kayo makakabili sa akin ng yelo. Kasi kung nagkataon naman na walang yelo yung isa, yung isang kasari, pero may alak siya, at ako walang alak, pero may yelo ako. So, pinababalik ko ang customer. Ako bahala sa yelo nyo, sige, bumili na kayo sa iba. Ako naman ang nagkulang, ako naman ang walang maibigay sa inyong alak. Pero yelo, meron ako. May sobra-sobra. So, pagbibigyan natin. So, priority natin dahil regular customer natin yun eh. Diba? So, hindi ganun sa tingin ng iba na ganun ako kasama. Dahil, pag regular customer kita, kilala mo ako. No? Pag lagi ka ditong bumibili, kilala mo ako. Alam mo na, hindi kita matitiis. So, ako ang nag-giveaway. Sa totoo lang minsan talaga. Actually, hindi lang minsan. Madalas, nag-giveaway talaga ako. Babawi na lang yan sa akin, mga regular customer ko. Bibili na lang sa akin ng chichirya, bibili ng yelo, tapos bibili ng chichirya. Bibilin at bibilan pa rin nila ako. Gagawa pa rin sila ng paraan na makabili sa akin, hindi lang yelo. So, may mga ganong senaryo. And then, may mga senaryo naman na hindi ko regular customer, bumili ng alak sa iba or sa kabila. And then, pumunta dito. At nakikita niya talaga na may napagbibilan ako na ibang mga customer ko na nabibigyan ko ng yelo. And then, sasabihin ko wala ng yelo. Masama ang tingin sa akin, magagalit sa akin, at minsan pa, nagsasabi pa sa akin, nagsasalita pa sa akin, parang ayaw mo ibenta yung yelo mo ah. Sabi ko, para lang po sa alak po ito eh. Eto nga oh, sa alak nga namin gagamitin. Saan po ba kayo bumili ng alak? Tingnan niyo po, may alak din po ako. Mas mura pa nga po sa akin eh. Pero sa iba po kayo bumili. So, pasensya na po. Priority po namin yung customer na dito bibili ng alak para mabigyan ng yelo. So, masakit sa kanila, pakinggan yon. Pero mas masakit sa part naming mga tindera na bibili kayo, yelo lang, may alak din naman kami. Ano ang meron sa iba, meron din naman kami. Diba? So, hindi ako nagre-reklamo. Sinasabi ko, hindi naman ako nagreklamo na kung saan ka bumili ng alak, kung saan ka bumili. Pero wag ka ding magreklamo kung hindi kita mapagbila ng yelo. Dahil meron akong mga priorities na mga customers. So, talagang aalis. Minsan, bobombahan pa ako ng motor or sasamaan ako ng tingin na para bang tila gusto akong lamunin. So, take note, hindi ko sila regular customer pero ganun pa nila ako pinakitaan ng kapangit. Pero ako, ang response ko sa kanila, relax lang. Para po sa mga alak po yung yelo namin eh. Wala na po kaming extrang para sa ibang bibili ng yelo. Para maintindihan yung mga customer, priority namin ang mga regular customers. At alam ko, lahat ng mga kasari, ganyan din ang pag-uugali. Bumibili ka sa akin, gagawan ko ng paraan para ma-provide ang kailangan mo. So may mga pagkakataon din na kahit meron pa akong yelong natira, pero may mga customers nang bumili sa akin ng maraming alak at alam kong kukulangin sila ng yelo
dahil wala naman silang pag-iistakan. Matutunawan sila kung bibili sila ng marami agad-agad. So, lagi kong sinasabi, kung kukulangin, bumalik kayo. So, kaya, yung yelo, hindi dapat basta-basta 1:1. Dahil kahit bumili yan ng isang Alfonso, minsan ang kailangang yelo niyan, 2 balot, 3 balot. Minsan hihirit pa. So, kaya, lagi kong minimake sure na pag bumalik pa ito at kailangan pa ng yelo, dapat may ma-provide ako kasi bumili sa akin ng alak to. So, yan yung mga dahilan, mga customer. So, for the final say ko sa inyong mga customer na nanggugumigil dito sa aking tindahan, hindi naman ako nagreklamo sa inyo kung saan kayo bumili. Pero wag din kayong magrereklamo kung sino ang priority ko. Tandaan nyo, meron din kaming feelings, meron din kaming priorities, at sa totoo lang, walang personalan. Negosyo lang. Okay? So, dun sa mga nanggugumigil sa akin, ha? Ay, dyan. So,